So nagkatotoo na nga pinangangabahan na marami. Naging national artist na nga ang maestro ng Massacre Films na si Carlo J. Caparas. Bakit? Ano bang problema kay Caparas? Sikat naman yung mga characters at mga kwento niya, di ba? Panday, Gagambino, Angela Mercado, Totoy Bato, Bakekang at marami pang iba. Mahabang usapan yan. Kasama na dyan ang debate ng konsepto ng popular versus serious art. Or high art versus low art. Kumbaga, ang Massacre film ba ay hindi pwedeng maging seryoso at malikhaing pagtalakay ng tinatawag nating human condition? Pwede naman. Pero ate, nakanood ka na ba ng pelikula ni Caparas? Sa tingin ko, higit pa sa direktang pangingialam ng Malacanang sa proseso ng pagpili ng pambansang alagad na sining, mas pinandidirihan ng arts community ang ideya ng Carlo J. Caparas, National Artist for Visual Arts and Film. Ito, joke lang to ng mga tao noon eh. Parang pag sinabi mong si Willie Revillame ay bibigyan ng award para sa magiging maginoo. O kaya si Presidente Arroyo gagawing santo ng Vatican. Ang dami pang pagpipilian. Kumbaga, bakit hindi na lang sila Mike De Leon, Celso Ad Castillo, Kidlat Tahimik, Manuel Silos, Beking Galiaga, Dolphy Noro Honor, Chorito Solis, at marami pang iba. Hindi ito issue ng kasikatan. Usapan ito ng excellence at artistic standards. Usapan ito ng husay at galing na walang kinalaman sa pagbebenta ng milyong-milyong tiket sa takilya. Usapan ito ng makahulugang gawa na hindi kailangan sponsora ng mga pampaputi na kilikili, soft drinks, gamot sa arthritis, magic sing at kung ano-ano pa. Siguro sa tingin ng mga namumuno, sining lang naman yan eh. Hindi naman yan importante. Sa ginawang ito ng Malacanang, pinapakita nito na mababa ang tingin nila sa sining. Walang kiniiba sa mga opisina ng customs o departamento ng kung anong kawani ng gobyerno na nadadaan sa palakasan at sa mga koneksyon sa mga taong nasa kapangyarihan. Sa bagay, kung ang konstitusyon nga, nagagawa nilang pakialaman, ito pa kaya. Kasi nga siguro, ang tingin nila, art lang naman yan eh. Art lang naman yan. Pero usapan din ito ng batas. May prosesong dinadaanan ang mga tinatanghal na alagad ng sining. Pero karapatan din ng presidente na mag-appoint ang nais niya. So, ano pang silbi ng mga komite? Scandal na naman kahit sa pagpili ng national artist. Pinapakita lang nito kung anong klaseng pinuno ang meron tayo. Puro arte, wala namang art. Imbis na art, mga naglalaki ang billboards at posters ni Arroyo sa bawat sulok ng lansangan. Imbis na art, katakot-takot na mga iskandal. Walang sinabi si Dr. Go. Nung isang linggo, dapat lang tayo magluksa. Tandaan, ang taong walang sining sa katawan ay taong walang kaluluwa. Si Tita Cory ay hindi lang desenteng pinuno. Isa rin siyang pintor. At dapat lang tayo magluksa dahil alalahanin kung sino pang matino, desente at may delikadesa, sila pa ang unang nawawala. Samantalang ang masamang damo, matagal mamatay. Ay, sumasakit na ang ulo ko. Dito na lang ako, kay San Miguel, ang tunay na national artist.